Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. And today, by the help of God the Holy Spirit, we will simplify the revelation. Siya po may pamagat na the basis for your healing. Ang ibig pong sabihin ng salitang basis ay foundation. The principal component. And when we talk about the basis for your healing, so ito po ay sumasaklaw sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Healing po ng ating soul, that is our salvation. Healing po ng ating bodies, that is our deliverance from all sicknesses, diseases, and pain. Healing po natin sa atin pong poverty. It means God will prosper us through Christ. Healing po na atin pong anxiety, depression, war, repair, bondage. It means deliverance from the works of the devil. So this healing covers every area of our life. Now, join me please in Matthew 30, verse 31. Then great multitudes came to Jesus, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel. John 19:30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and bowing his head, he gave up his spirit. So, yung pong patungkol sa atin pong kagalingan, at yung nga po yung pinapaliwanag ko kanina, from our being saved to our being like Jesus, ang basis po ng lahat ng ito, o ang tangi pong kadahilanan, ang tanging pundasyon, ang tanging principal component kung bakit ito po'y dumating sa atin, ay wala pong iba, kundi ang naganap sa krus ng Kalbaryo. Huwag po natin kakalimutan yun. Siya lamang po yung tanging basihan. Siya lang po yung tanging dahilan. Wala na pong iba. Yung pong suffering ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung pagbabuwis niya po ng kanyang buhay. Yung pagpayag niya po magbata ng sobrang hirap. Yung pagkalagot po ng kanyang hininga. Yung kanya pong kamatayan. Tanging yun lang po ang basihan. Huwag po natin kakalimutan yan. Dahil yun lang po ang basihan, so wala na po tayong iba pang pagkukunan. Wala na pong iba pang panggagalingan. Wala na pong pwede pang magbigay na sino man. Ano man meron sila, saan man sila nandoon, ano man ang posisyon nila sa buhay, at ano man ang kanilang tinatangkilik. At ang ginawa po ni Jesus sa cross once and for all ay final. Final. He said that it is finished. It means completion, accomplishment. It means finality, once and for all. It means perfection. It is finished. Kapag tayo po, ang bansang ito't buong mundo, kung sino man, ay nangangailangan ng kaligtasan, ng kagalingan, kasaganaan, kapayapaan, kagalakan, tagumpay, ligtas tiyak na pamumuhay,
kasama ang Diyos. Wala po siyang dapat puntahan maliban si Jesus. Wala po siyang dapat isiping panggagalingan ito maliban sa cross. Dahil yung pong cross sa bitbit ng Panginoon, sa katotohanan, siya po'y simbolo lang. Kahoy lang po yun. Pinagpakuan sa Kanya. At ang greater meaning po nun ay yung atin pong redemption. Yung ating salvation. Yung ating deliverance. Yung ating total freedom. Yung ating wholeness. Yung pagdating po natin sa tunay nating buhay. Tunay nating pagkatao para ma-enjoy natin ang tunay na kahulugan ng buhay. So literally, nung ang cross po'y binitbit niya, ang ibig sabihin nun, bitbit niya po tayo. Bitbit niya ang buong mundo. At yun po talaga ang definition ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan, sa lahat ng tao sa buong mundo. May binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinamang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung meron mo pong magdadagdag maliban sa sinasabi ko na very specific na isang bagay lang, lahat po ng yun ay counterfeit. Lahat po ng yun ay fake. Lahat po ng yun ay deception. At ang ending po nun ay distraction. Kung babasahin po natin ang Old Testament at New Testament, makikita po natin ang reason kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang fig tree ikinover ni Adam at ni Eve sa kanilang sarili. Sapagkat hindi po yun ang basis ng kanyang pagliligtas. Yung pong gawang yun, as they cover themselves with the fig tree, ay sign ng kanilang good works. And we cannot earn salvation by doing good. Doing good is good. It's a good thing. But it cannot save us. Kaya ang ginawa ng Diyos ay pumatay po ng hayop. Siya mismo ang pumatay. Kailangang may dugong tumagas. At sa book of Genesis, pinapaunawa po ng Diyos, prophetically speaking, na ang katubusan ng sangkatauhan ay magaganap sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo. At yun po ang dugo ng Panginoong Hesus. Ang dugo ng kordero ng Diyos. Ang dugo ng kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Dahil kung wala pong pagbubuwis ng dugo o pagbububo ng dugo, ang sabi ng Hebrew 9:23, wala raw pong kapatawaran ang kasalanan. At kung atin pong titingnan ang susunod pong mga aklat from Exodus up to the book of Malachi, na ang Old Testament po'y binubuo ng 39 na aklat. Dito po sa 39 na mga aklat na ito, bawat kabanata, at hindi po pare-parehas ang dami sa bawat talata, wala pong tigil ang sakripisyo po ng mga kordero, mga lamb, ng mga tupa, ng mga bulog. Sa brazen altar, that literal, araw-araw po libo-libo, daang-daang libong handog na susunugin ang inaalay doon. At ang ibaba po ng altar ay bahana po ng mga dugo ng mga hayop. Meron po ay type ng redemption ni Jesus sa cross. At yung po mga dugo ng mga hayop na yan na tumagas ay ni-sprinkler o ini-sprinkle ng high priest sa holy place para sa kasalanan ng buong Israel. Ang problem, nako-cover lang po ang sin, pero yung nature ay hindi nare-remove. At ang tawag po doon ay atonement, pagtakip, covering. At yun po ang basis ng salvation ng mga Jew ng kanilang kapanahunan.
ang maglagay ng faith sa Messiah na parating sa pamamagitan ng mga handog na sinunog at inalay sa Diyos. Kaya kung atin pong pag-aaralan ng kasulatan, we will discover kung bakit ganun paulit-ulit ina-admonish ng Diyos ang Israel to give an offering. Na hindi sila pwedeng lumapit sa presence niya na empty-handed. They must bring something to offer to Him. At ito rin po ang reason kung bakit di siya tumatanggap ng mga handog na iaalay sa kanyang harapan na bulag, pipi, bingi, baldado, may sakit na hayop. Nire-reject niya po yun. Ay kung sino po naghandog noon ay pinapagalitan ng Diyos, nire-rebuke. Ay kung ito po ay tinanggap ng priest at ito ay kinompromise niya mula sa priest, pababa sa naghandog, lahat po ay pinagagalitan ng Diyos. He don't receive that, He reject it. Dahil yun po ay type ng great truth na ang dapat tumubos sa kasalanan ng sangkatauhan ay sinless, perfect. At wala pong tao sa ibabaw ng lupa ang may ganong katangian. Kaya kailangan bumaba ang anak ng Diyos mula sa langit. Bilang co-creator ng Trinity. At yan ang sinasabi ng John 1, verse 1 to 5 up to 14, and I quote the book of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. And nothing were created without Him. And all things were created through Him. In Him was life, and that life is the light of men. And that light shine in darkness. In verse 14, and the Word became flesh and dwell among men. Kaya yung pagbaba po ng Panginoong Jesucristo, Diyos na totoo, na kumuha ng kalikasan nating lahat, ay mayroong malinaw na layunin to redeem us. Kaya nung sabihin ni John the Baptist, nung ang Lord ay patungo ng Jordan River to be baptized by John, in John 1:29, look, the Lamb of God who take away the sins of the world. Sinasabi na po ni John the Baptist mula po sa revelation ng God the Holy Spirit. Ngayon tinuturo po niya. At yun ay si Jesus, ang Savior ng buong mundo. The Lamb of God who take away the sins of the world. Hindi po kasalanan ng isa, ng dalawa, ng tatlo, ng 10 tao, ng sobra lang ang kasalanan at yung kukunti ay exempted, no. Kundi yung kasalanan ng buong mundo. Kaya ang sacrificial life ng Panginoon, once and for all, ang nag-define ng kaligtasan ng buong mundo. Wala nang pwedeng magbawas nun, wala nang pwedeng magdagdag nun. Kailangan intindihin niyo po yun. It's final. Kaya lahat po ng ginagawa ng mga tao mula sa ating pong bansa at buong mundo na naghahanap ng kaparaanan para maligtas sa ibang kaparaanan at hindi po ito ang basihan, lahat ang dulot ay kapahamakan. Either siya po ay religion or another form of religion. Either siya po ay reincarnation. Either siya po ay good works. Either siya po ay new ideology, new theology. Either siya po ay doctrine, doxology. Either siya po ay penance, penitent, at payment sa mga priests. Either siya po ay bowing down to image, embracing the sin of idolatry. Either siya po ay through education, through consultation, and a lot of brainstorming. Lahat po ng ito ay failure. It is all rejected by God. Walang pwedeng lumapit sa Diyos sa basis ng ating pong mabubuting gawa at ating pinag-aralan
ng atin pong kaanyuan, how lovely and how handsome we are. It's all rejected. Makakalapit lamang tayo sa Diyos sa isang basis, sa isang dahilan. At yun po sa pamamagitan ni Jesus. And that is what He is talking about when He said in John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. And no one will come to the Father without me. Siya po yung tanging daan, bridge, medium, mediator, advocate, patungo sa Diyos. Nagaya po ng simpleng illustration ito. Ito po hindi madaanan. Kahit siya po ay bridge upang yung mga tao rito ay pumunta po doon sa kabila. Ang reason po kasi, wala pong tulay si Russia. Wasak. At yung nandoon naman, ay hindi naman pwedeng pumunta ron. At yung pong sirang tulay na ito, na siyang harang na tinatawag nating barrier or hindering wall, ay sin. At yun ang reason kung bakit sinabi ng Diyos in Isaiah 59:1 itong salitang ito. Hindi maiksing aking mga kamay upang hindi ko kayo maligtas. Hindi sarado yung tenga ko upang hindi ko kayo marinig. Pero ikaw at ang iyong mga kasalanan ang dahilan. That's it. Ikaw at ang iyong mga kasalanan ang dahilan upang hindi ko maiunat ang aking kamay at tulungan ka. At hindi ko maibukas ang aking tenga para sagutin ang panalangin mo. Hindi kita pwedeng dinggin pag tumawag ka sa akin sapagkat may harang ang kasalanan. Kaya kung atin pong iisipin kung gaano po kahinyos, ka-horrible, karipugnan, kamalignant ng sin, may idea na po tayo. Pwede po tayong gumamit ng dictionary, pwede tayong kumuha ng Hebrew, Greek at Aramaic meaning yan para kumuha po ng understanding. Pero kaya wala po nito ay malinaw na po sa ating isipan kung gaano po ito kapangit sa mata ng Diyos, kung gaano po ito karimari-marim. At ang simple pong sagot ay ito, it takes the life of the Son of God. Na ang naging kabayaran po ng kasalanan natin at ng buong mundo ay buhay ng anak ng Diyos. Can you imagine siya po may gawa ng langit at lupa? Iniwan niya po ang alangitan, kinuha ang kalagayan natin, nagkatawang tao sa isang dahilan para bayaran ang kasalanan natin ng bansang ito at buong mundo. Ganyan po siya ka-horrible. Ganyan po siya ka-repugnant. Ganyan po siya ka-malignant. Ganyan po siya ka-abominable sa mata ng Diyos. Kaya doon po sa lahat na nakakaintindi nito, lalo na nasa Panginoon na, hindi dapat maglaro sa sin. At hindi dapat makipagkaibigan dito. At pag po niyang isang kalan yung Maring Grace teaching na yan, dahil lang Diyos po yung pag-ibig, mahabagin, maunawain, mapagpatawad, okay lang magkasala. It is not so. Kasi napakarami pong tao, gusto namang magsisi ng kasalanan, kaya lang nangamatay na. Hindi na po nila nagawang magsisi pa ng kasalanan. Kaya sa ganito po, explanation, masasabi natin na yung pong nagkakasala at ginustong mabuhay sa kasalanan ay mga taong walang karunungan. Sila po yung mga taong kahit nag-aaral at cum laude, scholar, at nasa mataas na antas ng taga-aral sa malalaking universidad sa buong mundo, o maaaring sila po ang mga dean, mga professor, o lawmaker kaya, o mga well-known prominent people sa judiciary, sa executive, sa legislative, ay nagpapakita na pag sila po ay nagpatuloy sa sin,
Sa gitna po ng kanila pong credibility at credential, which I quoted, sila po'y mga mangmang. At yun po ang malinaw na sabi ng Psalm 107 verse 17, fools because of their transgression. Kaya yun daw po nabubuhay sa sin ay mga mangmang. At ang sabi ng verse 18 hanggang 19, yun daw po ang reason kung bakit hindi nawala ng sakit ang mga Israelita in connection to the words of the world. Kasi malinaw pong dinipahin sa atin ng Holy Spirit kahapon na ang root ng lahat ng mga sakit, karamdaman, kamatayan, kahirapan, lungkot, takot, doon sa pag-aalala. Na marami pong doktor sa gitna ng modern technology at modernization ng medical science ay hindi po nasolusyonan ang sakit ng maraming tao. Ang mga pagkabulag na yan, pagkabingi na yan. Yung pagkawala ng memory. At iba pa pong mga karamdamang iniinda ng marami for many, many years na kinamatayan na lang. Kasama na po yung genetic tie sa generation curse. Nang ugat po ng lahat ng ito ay isa lang, sin. Kasalanan. Nagsisimula ang mga kasalanan at siya po ay nagsisimula sa puso. Puso. At yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ng Word of God paulit-ulit na lang, guard your heart. Nang ibig sabihin, kagaya ng isang security guard, 24/7 ay gising para bantayan ang isang establishment. Ganyan daw po dapat ang maging tungkulin natin sa ating mga puso personally, na lagi siyang binabantayan. Hindi lamang po sa panahon po ng tagumpay, kasaganaan at move ng Diyos, kundi lalong-lalo na po sa panahon na ang nangyayari ay pangit at hindi natin gusto. Lalong-lalo na po sa mga paano yung mga faith po natin ay natitest. Nararanasan natin yung unjust suffering, unjust persecution, slandering, gossiping, fabricated lies, rejection. Nasa ganito raw po mga pangyayari, kagaya ng betrayal, traitorship, ay lalo daw po tayong mag-ingat ng puso. Huwag daw nating payagan ang puso natin ay pasukin ng kahit konting hinanakit, tampo, sama ng loob, galit, habag sa sarili, puot, at hindi pagpapatawad. Dahil kung ano po yung laman ng puso natin, ay dinidefine ng ating confession, ng ating behavior, ng ating character. Kung ang puso mo'y maganda, ang confession mo'y maganda, ang karakter mo'y maganda, ang behavior mo'y maganda, ang thought mo'y maganda. Kung ang puso mo'y pangit at mali po ang kanyang kondisyon, dinidefine din niya ng statement mo, ng words mo, ng action mo, ng behavior mo, ng thought mo, ng iyong attitude. Kaya ang Bible po ay so specific na sa pamamagitan ng kanyang salita, binibigyan po tayo ng maliwanag na salamin ng kondisyon ng buhay ng tao. Ng kondisyon ng ating mga puso. At ginagawa siya ng Diyos upang dalhin ang lahat sa totoong pagsisisi. Na pag nakita natin ang kondisyon ng ating puso, gusto ng Panginoon, hingin natin kaagad ng tawad. Tatag natin intayin yung ibang ipag-pray tayo bago tayo humingi ng tawad. At wag po nating hanapin sa iba ang ating tungkulin, tayo pong umako. At wag nating isisi sa iba ang mga pangit na nangyari sa atin, kundi tayo mismo'y umako ng tungkulin na gumawa ng pangit na asal, salita, pag-uugali, behavior sa harap ng Diyos. Dahil ito po ituturo natin sa iba, at sasabihin natin sila ang reason, ay hindi po tayo madideliver. Maaring sila po ang reason kung bakit kayo nagalit, naghinanakit, nagtampo. Maaring nagawa kayo ng masama. Sila po ang reason, pero ang responsableng humingi ng tawad pag ito'y dumating sa puso mo, ay walang iba kundi ikaw. They are the reason, but you are the one responsible to repent. Are you still there? Dahil kung hindi po natin gagawin yon, so si Satan po ay magkakaroon ng buffet at ang kinakain niya po ay kayo.
Dahil lalala ang bondage niya. For the more we evade our responsibility and we don't like to repent, at pinapagpatuloy po natin yung paninisi sa iba, para sa atin ay naging daan kung bakit tayo naging ganito, the more lalala ang bondage natin. The more na lalong magiging miserable ang buhay natin. Nagaya ni King David, meron po siyang kasama sa kasalanan, ayun po'y si Bathsheba. Pero nung siya po'y kinumpronta ni Prophet Nathan, ang sabi niya, I have sinned. Hindi niya sinabing, who have sinned. I have sinned. Hindi niya po sinama si Bathsheba, but the truth, kasama niya po si Bathsheba sa kasalanan. Pero inako niya yung tungkulin niya magsisi ng kasalanan. And it's up to Bathsheba kung magre-repent siya o hindi. Dahil pagdating po sa repentance ay wala pong package deal. You have to do it as an individual. Are you still there? Pwede po natin ihinang tawad ang kasalanan ng ating pamilya at yun po ay sa anyo ng pananalangin or intercession. Pero pagdating po sa repentance, primary speaking, tayo pong responsible. Kasi nga po, ang kaligtasan ay relasyon. Siya po'y personal. Kaya kahit si Jesus po'y namatay na po para sa lahat ng tao, marami po'y tumuloy pa rin ng impyerno. Ano ang dahilan? Tatay Apostol, hindi naman sila nagsisi. At yun po yung problema ng grace teaching. Masyado pong deceptive. Sobrang twisted at perverted. Ako, iba pa nga po ang gagamit ng term, may demonic daw po ito. And they are accurate in their assessment and pronouncement. Sabi po ng mga perverted grace teaching, kasi alam niya, iba-iba po yung perversion nito, iba-iba po yung teacher nito. Pero pag sinuri mo sa kasulatan, lahat po ng ito ay perverted. Hindi mo siya mababasa sa Bible. Naloko lang po yung mga tao, yung mga parishioner, yung member, yung tinatawag nilang faithful one, yung congregation, kasi hindi alam ang Bible. Hindi nagbabasa. Yung iba nga, hindi pa pinahawak ng Bible. Ano ang turo nila? Nung namatay si Jesus, yung lahat ng kasalanan ng tao, kasama yung kanila, ay na-cover na yung past nila, present at saka future. Totoo po yun. Pero sa simula po nun, yung gitna, hanggang pagtatapos, may tungkulin po tayo. Ay kung tayo nagkasala, we are responsible to repent. Upang yung redemptive works ng Panginoon that covers our sin. Yesterday, today, and tomorrow, will be forgiven, will be washed by the blood of Jesus. Kaya nga lagi kong nasasabi, marami pong pumunta sa impyerno, hindi dahil isa lang ang kasalanan niya. At marami naman pong nakapasok sa langit kahit napakarami ng kasalanan niya. Ano po ang pagkakaiba at kadahilanan? Ito po kasing napakaraming kasalanang ginawa, nagsisi. At ito pong merong isang kasalanan, kagaya po ng mga Pariseo at yung high priest, at mga hypocrite na religious leader, hindi nagsisi. Do you see the difference? Kung inyo pong pag-aaralan, mas malala po ang kasalanan ni Peter kaysa kay Judas. Kasi once lang pinagbili ni Judas si Jesus, si Peter po, thrice niyang dininay ang Lord. Mas worse po yun. Pero si Judas po, nalungkot lang. Tumuloy ng impyerno. Si Peter po, ay merong nadamang makalangit na nakalungkutan na nagdala sa kanya sa pagsisisi. Yung pong kanyang panangis at panaghoy ay deep-hearted repentance. And he was restored. Are you with me? At doon po pumapasok po yung grace ng Diyos. Na kahit napakarami mong kasalanan, prostitute ka man, kagaya ni Mary Magdalene, murderer ka man, kagaya ni Saul, hypocrite ka man, religious leader, kagaya ni Nicodemo, tax collector ka man, na mandaraya, kagaya ni Matthew, ignorant fisherman ka man, kagaya nila Peter, na hindi umaasa sa Diyos, kundi sa galing nila bilang fisherman. Na pag nagsisi ka ng kasalanan mo, kay kasing taas pa po ng
bundok yung kasalanan mo, ang kapatawaran ng Diyos ay kasing taas ng langit. Patatawarin ka niya. At ang tawag po doon ay the amazing grace of God. Yan po ang tamang teaching ng grace. Are you with me? May responsibility ang Diyos, may responsibility tayong lahat. Kasi kung hindi po yun ang truth, bakit pa mamamatay si Jesus sa cross? Di ba one time na lang isisave po ng Diyos ang buong mundo without sending God the Son to the cross to suffer? Kaya naman niyang gawin Hindi lang siya makapangyarihan, at the same time, siya naman ang magpapatawad ng kasalanan Wala namang iba Sino pwedeng mag-question sa kanya? Sino pwedeng pumigil? Wala. Dahil higit siya sa lahat. Source ng lahat ng kailangan ng tao para magtagumpay mula kaligtasan hanggang kasaganaan. Pero hindi niya ginawa. It takes the life of Jesus Christ to redeem us. Kaya wasta ang sino man ay nagsisi ng kasalanan, ng buong puso, kasabay ng kapatawaran ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, kalinisan ng kanyang kaluluwa, kaligtasan ng kanyang kaluluwa sa apoy ng impyerno, kasabay po nito, kagalingan niya sa cancer, goiter, leukemia, myoma, high blood, epilepsy, pagkabulag, problema doon sa uric acid, bloated, ketong, pagka-paralyze, galis, UTI, Parkinson's disease, lupus, bone cancer, o ano pa pong karamdaman. Naintindihan niyo po yun. At nakakalungkot naman po, marami po tayong kapatiran sa evangelical circle sa haba po ng panahon. Nag-exist pong evangelical doctrine. Yang ino-offer lang po na marami pong evangelist at marami po mga teacher at pastor po ng evangelical circle na mga kapatiran po natin, salvation lang. Kalungkutan po ng Diyos yun. Dahil lang si Jesus po yung namatay sa cross at sinabi niya, it is finished, ang tinubos niya po hindi lang kaluluwa. Kasama po yung katawan sa lahat ng sakit at karamdaman at salot na nasa kanyang katawan. At hindi lang po yun ang tinubos niya. Pati po yung mga bulsa na walang laman, yung mga bulusang butas na kanya pong tinahi upang lagyan ng biyaya. Hindi lang po yun. Yung kanya pong kahirapan ay tinanggal at pinalitan ng kasaganaan mula sa langit. At hindi lang po yun. Yung kanyang pagiging anak ng nanay at tatay niya ay napalitan ng pagiging anak ng Diyos. Hindi lang po yun. Yung kanyang maraming kabiguan sa isang kisap mata ay naging tagumpay. Hindi lang po yun. Yung kanyang maraming kalungkutan na hindi na solusyonan ng toning, tarot reading, ng pengso expert, ng hula, ng spirit of the glass, sa isang kisap mata ay naging kagalakan. Hindi lang po yun. Yung magulo niya pong buhay ay biglang naayos. Hindi lang po yun. Yung lahat ng kontrol ng Diablo ay nawala at lahat ng kontrol ay napunta sa Diyos. Hindi lang po yun. Yung kanyang kamangmangan ay naging karunungan. Hindi lang po yun. Yung dilim na matagal na naghari sa kanya, biglang naging liwanag. At yung liwanag po hindi galing doon sa bumbilya. Hindi po galing doon sa solar. Hindi po galing doon sa mga camera. Yung liwanag po ay galing sa langit. Hindi lang po yun. Yung tulay na putol dahil sa kasalanan ay meron na po ngayong hagdan na pwede mong daanan. At yun po ang Panginoon. At ang maganda rito, nung ikaw ay nagpasyang pumunta sa Ama, hindi ka lumakad mag-isa, hinatid ka ng anak. Oh! Ang sabi ko, hindi ka lumakad mag-isa. Ang sabi ko, hindi ka lumakad mag-isa, hinatid ka ng anak. At ang sabi ng Panginoon sa God the Father, Ama, ang bago mong anak.
Kuryando popo kurambaka. Dati naglalakad kang mag-isa. Ang kasama mo, Diablo. Ngayon naglalakad kang mag-isa. Kasama mo ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Na siya mo naging eternal life, divine nature, divine substance, wisdom, glory, justification, sanctification, redemption, completion, perfection, victory, prosperity. At hindi ka pa nagpasyang pumunta ron. Ang Lord ay nagpasya ng ihatid kasama. At ang Ama ay nag-aantay na nanabik. At ang sabi sa iyo, you are welcome, my children. Oh! At hindi pa natapos doon ang sabi ng God the Father, come, go with me, see your kingdom. May tao ba rito? Walang basis ng kaligtasan. Isa lang, the cross of Jesus Christ. Kapag nasa Panginoon ka, ang confession mo ay malinaw. Kagaya ng sikat ng araw. Ano yan? I am saved. I am whole. I am blessed. I am healthy. I am perfect. I am powerful. I am glorious. I am victorious. I am reigning. I am ruling. I am immortal. I am incorruptible. In this world, I am like Jesus. Amen. Alam niyo po, ang banal na kasulatan po ay so specific. Lahat po ng tanong ng sangkatauhan ay meron na pong matagal na sagot. Kaya nga po malaking kasalanan sa part po ng church ng mga anak ng Diyos. Ni si Jesus po hindi sinishare araw-araw na sila'y lumalabas ng bahay na walang dala mga brochure at di nagbibigay ng oras para abutin po ang mga sinners, ang mga wala kay Jesus. Hindi nagbibigay ng panahon para turuan po ang mga edukado pero mangmang patungkol sa kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Bigyan ng panahon turuan po ang mga nagsipag-aral. Gawing magaan ang pagpapaabot sa kanila para matamo nila ang buhay na walang hanggan. Inaari ng Diyos na malaking kasalanan para sa church. Kung siya po ay nagdadamot, nagnanakaw ng first fruit ng tithe offering at kahit nasa kakayahan ay nililimitahan ng pagbibigay sa Diyos. Lalo na po sa larangan po ng tagliligtas ng kaluluwa. Sa larangan po ng pag-abot ng maraming buhay, hindi lang po sa mission travel ng tatay, sa apostolic revival, sa Living Like Jesus conferences, kasama po yung ating mga programa sa television at radio, ang Oras ng Himala. Na walang tigil po nagliligtas ng milyong-milyong tao here in abroad and around the world. Na dapat lahat po ay nagbabaga ang puso na nananalangin at meron pong part sa season of prayer and fasting at meron siyang fasted life para ma-maintain niya yung apoy sa puso niya at ang kontrol ng Diyos sa buhay niya ay patuloy na maghari. Dapat ang higit pong pinibigyan ng church po ng panahon at pagkaabala ay yung pag-impok ng kayamanan sa langit, hindi po sa lupa. At ang puso at isip ng lahat ay nasa pagbaba ni Jesus. Hindi sa mga iiwanan niyang pera sa bangko, property, at material things, whatever it is. Kasi nga iiwanan eh. So what is the sense na ubusin mo panahon mo dyan, iiwanan mo nga. Kaya dapat ang panahon natin at atin pong mga thought at thinking ay inuubos natin kung paano tayo mag-iimpok ng maraming kayamanan sa langit. Dahil yun pong eternal. At lahat ng meron tayo ritong temporal blessing ay gamitin natin sa mga eternal na bagay. Una sa kaligtasan ng mga tao at ikalawa, yung ating eternal reward or inheritance. Kasi ligtas na tayo. Ano pa dapat nating alalahanin sa buhay? Na dapat ang tot po ng lahat na nag-a-abroad, nagtatrabaho at pinagpala ng Lord, sabihin na natin yung lahat ng anak ng Diyos sa buong mundo, regardless of denomination. Ang unang-unang tot niya sa kanyang pagkita ng pera ay ang kaligtasan ng mga tao. Yung ipinansang gospel.
Yung magpakatapat sa kanyang pagpiperes fruit at pagbibigay ng mga ikaputando. Hindi yung sarili niyang kapakanan at iba pang bagay, kundi una sa lahat ay ang specified priority will ng God the Father. Kasi yun po yung priority ng Diyos, ang kaligtasan ng po ng mga sinners. It cost the life of the Son of God. Dapat yung truth na yan, hindi naalis ng church sa isip niya. Kailangan lumalakad siya sa katotohanan na yan, na merong apoy sa puso habang inaantay ang pagbaba ni Jesus. At sa iba naman na hindi niya kailangan muna magkamal ng milyon, makakuha ng magandang project, maibigay yung mga kayamanan na yan na ipinangako ng sino man, ng mga kasosyo niya. Ibito walang katiyakan kung kailan magaganap yun. Dapat kung ano meron siya, ay nagsisimula na siyang tumugon sa Diyos. Kaysa mag-aantay ka pa ng isang bagay na hindi mo alam kung totoo o hindi dadating at kung kailan dadating. So walang karunungan doon. Anong sabi ng Proverbs 3:27-28? Kung nasa kakayahan ka ngayon at kaya ng kamay mo na magbigay, tumugon sa panawagan ng Diyos, wag mo nang ipagpabukas. Kasi nga, anin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Kaya hanggang sila po'y may pagkakataon pang maligtas at magsisi ng kasalanan, dapat na silang abutin. At tayo naman, dapat nang tumugon sa panawagan ng Diyos na magkaloob na. Kasi ano pang halaga nung ibibigay mong pera para iligtas sila kung mga patay na yan? So simple po yun. Hindi mo kailangan maging cum laude theologian, kailangan mo common sense. Isang desisyon na intindihin at ipamuhay ang salita ng Diyos. Mag-aantay ka pa kung kailan, kung bababa na si Jesus mamaya. You see? Wala na pong merit lahat yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, saka ka nung mula bumaba kasi minihintay pa ako, ibibigay ko sa iyo ito. Sagot ng Lord sa atin yan kung magkaganon. Basically, maiwan ka na lang. Kasi yung pagbaba ko, walang second chance yan . One time lang yan. Hindi twice ang rapture. It happened once. Are you with me? Kaya ako na mismo yung blessed hope na yan. At ang tawag, isa sa tawag sa rapture ay blessed hope, Titus 2:13. So you miss your blessed hope. You miss your blessed opportunity to be with God forever and enjoy His kingdom. Kaya yung spirit ng laziness, kabagalan sa pagsunod, katamaran, dapat hindi dinadala ng church yan sa bahay ng Diyos. At dapat walang buwang sa buhay yan ng mga anak ng Diyos. Kasi yan ang spirit ng mundo . Katamaran, pagiging batugan, greedy, selfish. Ang nature natin, hindi yan. Are you with me? Kaya yung paglalagay sa puso ng truth na ito, napakahalaga nun. Kasi iba naman, talaga namang alam ang bagay na ito . Kahit di mo naman sila i-exhort at i-remind. Ang problema, kung bakit di ginagawa, hindi sinasa puso. Tinitake lightly. Alam niyo, mga anak, let me advise you. Ano man po ang utos ng Diyos na unawaan natin o hindi, gusto ng pakiramdam natin o ayaw natin, seryosuhin po natin lahat. Kasi ang Diyos po ang nagsalita. Yun po'y pag-aalang sa Kanya at pagpapakitang mahal natin siya. Huwag tayong mamili ng susundin. Anong sabi ng Psalm 119 verse 4? Ibinigay ng Diyos yung utos niya para gawin ng mabilis. Hindi daw para pag-antayin ang Diyos, kundi gawin ng madali. Pagdating sa pagliligtas, talagang urgent po yan. Amen. Saving the souls of men, saving sinners, is an urgent task. A very urgent task. Lalo na po sa panahong ito. Yan, kita niyo yung mga event na yan, yung current event, yung mga nagaganap. Sino mag-aakalang may mga nangamatay na sa Ukraine? Isang araw lang itahimik ang bansang yan, may nangamatay na sa Russia. Urgent po ang kaligtasan. Sinabi ko na sa inyo yan, noong 2011, dinalaw ako ni Jesus. Sabi niya, anak, tell the church, tell the nation in the world,
ang crisis sa mundong ito itataas. At para sila makaalis dyan at huwag silang maapektuhan, they must come to me. At siya nagpatuloy, ang sabi niya, yung crisis na nagaganap sa mundo ay may dalawang purpose. Number one, para gisingin ang church sa kanyang pagkatulog, sa kanyang complacency, sa kanyang foolishness, sa kanyang stupidity, sa kanyang self-imposed wisdom, at sa kanyang foolish understanding na ginawa niyang guidelines ng buhay niya. Na ang end result ay distraction. And second, it is a warning to the world. In both, hinihingi ng Diyos ng pagsisisi. Ang church na nasa sin at ang buong mundo na may sinful nature at alipin ng kasalanan. Kung titingnan niyo po, ang datos ng United Nations, ng WHO, ng United Nations Commission on Human Rights, at logbook ng mga agency na kung saan involved ang mga military at mga pulis. Sawa na po sila sa kakabilang ng mga nangamatay. Sawa na sila. Sawa na po sila sa kakaimbalusang. Sawa na sila sa kakalibing. Ganyan po ka-origin ng kaligtasan. Sa araw, magugulat ka na naman yan. Giniera naman ng China in Taiwan. Sasabihin na naman ng mga tao at mga churches, nakakagulat. Yung nga ang problema, no? Yung kamangmangan mo eh. The apostles and the prophet have spoken again and again for years, but you don't listen. Because before it happened, we told everybody, it will happen. Are you with me? Kaya nga may spirit of prophecy. Kaya nga may anointing to prophesy. Kaya nga may office ng prophet. Kaya nga mayroong gifts of the Spirit about the gifts of prophecy to tell us about the future. All of it are the works of the Holy Spirit. Are you with me? At yun ang sabi ni Jesus sa John 16, verse 12, 13, and 14. He's talking about the works of the Holy Spirit. About Him, how the Holy Spirit will glorify Him, and how the Holy Spirit will teach us all things, all truth, and not only the truth today, the things we know today, but also the things that is about to happen tomorrow. Noon ko pa sinasabi, sasabihin na naman ng mga churches at mga tao sa bansang ito at buong mundo, gaganda na naman yung panahon. Mabango na naman tayo, gaganda na naman ekonomiya kasi wala nang bagyo eh. So naisip nila, pag umaraw, tapos na yung bagyo. No. At nagugulat na lang sila, biglang papasok yung bagyo sa bansa natin sa isang taon, 25. At sa buwan ng Disyembre na nagsasaya yung buong Pilipinas, ang daming bagyo yung dumadating. O tapos na yung krisis kasi wala nang lindol, tumigil na yung bulkan. O yung bulkan tumigil sa pagputok, pero yung diablo nag-iisip ng parang kung paano papaputokin uli yung bulkan. Are you with me? Sabihin ng mga tao, ayan, tapos na yung pandemic, endemic na to. Normal na buhay natin, babangon tayo. Sino ba naman ang ayaw bumangon? Tayo pray ng makabangon ng lahat. Pero si Jesus nagsalita na eh. Crisis will never stop. It will increase. Ang tanong, bakit tatay? Hanggang may sin, ang krisis nandyan. At pag malala ang sin ng buong mundo, malala ang krisis. Wala namang ibang ugat, siya lang naman eh. Ang kasalanan ng ugat, ang sanhi ng problema ng bawat tao, ng bawat pamilya at ng buong mundo, kasalanan. Kaya nga ang palad natin, na-redeem tayo eh. Naalis tayo ron. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo saklaw ng nangyayari sa mundo. Exempted tayo, kasi tagalangit tayo. Protektado tayo ng Diyos. Pero yung mga nasa mundo, nangangamatay sila nang wala sa panahon.
Walang kontrol ang Lord sa life nila. Kasi nga may sin. Sila yung nagpapatakbo ng buhay nila. Kaya kung sa marami, okay lang maging bakla. Sa Diyos, hindi. Ang kabayaran niyan ay kamatayan sa impyerno. Sa iba, okay lang maging tomboy. Sa Diyos, hindi. Ang kabayaran niyan ay apoy ng impyerno. Hindi pa kasama dyan yung sakit at karamdaman at kamatayan. Dinirekta ko na kasi yun ang pinaka-worst eh. Hindi po worse po itong COVID na to. Yung worse dito yung lying ng Antichrist na gustong kontrolin ng buong mundo. Yung Great Tribulation, minsan lang magaganap yan, 7 taon po yan after the rapture of the church. Talagang worse yan, pero hindi yan ang pinaka-worse sa lahat. Ang pinaka-worse sa lahat yung pumunta ka ng hell. Kasi walang wakasyon. Forever yun. Yung iba nga, nagsasawa sa lifetime maintenance ng gamot at kakapatak sa mata eh. Kaka-injection, nagsawa. Kahit maraming pera. Hindi na kaya ng katawan eh. Lifetime maintenance, nagsawa. Paano pa yung eternal punishment no end? Eh kahit magsisi ka pag nasa impyerno ka na, kaya anong iyak mo dyan, kaya anong atungal mo, kaya anong hakulwal mo, hindi ka naaalis doon. It is appointed unto men once to die. And after that, the judgment. Hebrew 9, verse 28. Amen. Kaya yung kaligtasan, hindi nila laro yan. Kaya ako gusto kong marinig yung mga awit patungkol kay Jesus, yung cross. Yung tipan ng mga organ na yun patungkol kay Jesus. Umiiyak po ako talaga. Hindi ko gustong umiyak kasi iyakin ako. Hindi naman ako iyakin ng bata ako eh. Napakatapang kong tao. Hindi ako natatakot kahit kanino. Naging iyakin lang ako nung nabago buhay ko. Nakilala ko si Jesus. At ba't ako iyak ng iyak? Kasi yung kinakanta natin ang kailangan ng buong mundo, ng bansang ito. Na gusto kong makarating siya sa lahat. In addition, kinikwigay sa akin ng Holy Spirit sa buong katauhan ko, in my spirit, in my soul, in my body, in my whole being, ang urgency na si Jesus po'y maipangaral. Si Jesus po'y mahayag sa lahat. Kaya nga minamotivate ko mo ang Jesus Cycle, kinukomen ko. Ang ating mga anak ng mga pastor at pastora, tinuturoan ko na walang sawa. Pinapaalalanan ng may luha sa mata. Hindi ko na naisip yung salitang pagod, puyat. Ang mahalaga sa akin, si Jesus, mahayag sa lahat. Dapat ganyan ang puso ng lahat. Pag nagsalita na ang Diyos, susunod na tayo. Hello. Alang karunungan yung puso at isip mo, nasa kinabukasan mo. Rito, alis ka na nga eh. Hindi po masama ang kinabukasan, pero please look to tatay and listen. Pag nakay Jesus ka, secure na kinabukasan mo, yun ang pinakamagandang kinabukasan mo, hindi mo na kailangang magplano. Alamin mo na lang yung gusto niya sa buhay mo. Lakaran mo, secure na kinabukasan mo. Pag nagsalita siya, sumunod ka yung kinabukasan mo. Secure dito at tuloy-tuloy sa langit. Kasama siya habang panahon. Siya na nga may sa amin, He will supply all your needs. Ano pa isusupply mo sa sarili mo? Siya na nga ako, hindi ka pa pinapanganak. Hindi pa Diablo yung Diablo. Nagsabi na nga siyang, He will supply all your needs eh. Kasama nga yan doon sa works ng Diyos. Ang tawag po dyan, the providence of God. Ano po yung involved sa works ng Diyos na tinatawag na the providence of God? Tungkulin ng tatay pakainin lahat ng mga anak niya. Ganito po natin to ilagay. Ito po yung mag-asawa bagong kasal. Nagkababy na po ngayon yung mag-asawa. Nagdalang taon na po si sister. Hindi pwedeng sabihin na mag-asawa sa baby, kaya ilang buwan pa lang po siya sa tiyan ng kanyang nanay o mama o mami o ina. Ang salitang, oy, ikaw, pinagpalang bata, ah. Asikosahin mo yung lampin mo. Isipin mo yung panggatas mo, ha? Yung kuna mo, yung lampin mo, alalahanin mo yung kinabukasan mo, at huwag kang lalabas na hindi ka handa. Nangingiti kayo. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Sapagkat tungkulin nilang mag-asawang i-provide yung kailangan nito dahil sila yung may gawa sa kanya.
Now, walang lumitaw na tao sa ibabaw ng lupa, kahit isa, sino ka pa na ikaw ang may gusto. Ang Diyos ang nagluwal sa iyo. Hindi ka nabuhay sa mundong ito kasi gusto mo lang. Ang Diyos ang nagpasya na bigyan ka ng buhay, pati mga magulang mo. At dahil siya po ang author ng buhay, siya po ang pinanggalingan ng buhay, siya ang nag-design, nag-akda ng buhay, kaya siya po ang may responsibilidad na lahat ng anak niya ay pakainin. Kaya kung pag-aaralan nyo sa langit, wala tayong dadalhin mula sa lupa patungo ron. Sapagat lahat ng kailangan natin sa langit, matagal lang hinanda ng Ama para pagdating natin, i-enjoy na lang natin. Woo! Kaya nga ang langit is a prepared place for a prepared people. Lahat ng kailangan natin doon, nakahanda na. Kaya kahit gaano kaganda yung mga alahas mo dyan, kay purong ginto pa yan, kay brilyante, hindi pinapadala ng Diyos sa iyan. Kasi puwit ng baso ang dating yan doon sa langit. Hindi pa ako nagpapatawa. Di gaano kagaganda yung sasakyan mo rito. Kaya yung bagong gawa, nasa 2030 lalabas, in tricycle, pwede na maging eroplano sa kalawakan. Totoo po yun. They planned that. And it will happen. E pagdating sa langit, fake po yun. Kaya hindi tayo pinapadala ng kahit ano na meron tayo rito sa lupa. Kaya ganda ng mansion mo, kayaman mo, bilyonaryo ka, ganda ng building mo, ng golf course mo. Pati yung bolang ginagamit mo sa golf, pati yung pamalo sa bola. Pagdating sa langit, basura yun. Hindi po ako nagpapatawa. I'm telling you the truth. Kaya gaano ka lutong yung euro mo, yung yen mo, yung dollar mo, yung pounds mo, yung dirham mo, yung dinar mo, yung pataka mo, Hong Kong dollar mo, yung peso mo. Pagdating sa langit, basura ang papel yun. Are you with me? Kaya gaano ka, branded suot mo sa lupa, sa langit, walang brand yun. Fake lahat yun. Illegal yun. Pati pabango mo. Kaya yan pa yung pinakamahal. Hindi tinatanggap sa langit yun. Kasi lahat ng nandoon, matagal lang nakahanda, hindi pa tayo pinapanganak, hinanda na ng Diyos. Inaantay na lang tayong umakyat. Kaya dapat, yung atin pong awareness, yung passion natin, at yung beat ng heart natin, dapat dito umiikot eh. Sa akin, okay pa yan kung mga 30 years ago pa, o 50 years ago, bago bumaba ang Lord. Hindi ko sinabing okay kasi gusto ko mag-compromise. Kaya lang, kung meron sa inyong gustong mag-enjoy ng buhay, why not? Basta walang sin. Pero it's too late. Hindi ko pwedeng sabihin kung kailan pa tayo rito, magbibigay ako ng panahon. It's wrong. Kasi lahat na nga ng sign nandiyan dyan eh. Wala ka nang hahanapin eh. Hello. Isa po sa latest report ngayon, yung pong LGBT+, homosexuality, lesbianism, adultery, nag-i-increase daw sa buong mundo. Maraming nasya-shock. Ako hindi. In time na nga to eh. Last days na nga to. Anong nakakasyak doon? Hanggang Great Tribulation, na-rapture tayo, naiwan sila, tumuloy sa Great Tribulation, tuloy po yung kasalanan. Kaya lahat po ng hatol bumaba, wala sa kanila nagre-repent. They curse God. Yung mga riot na yan, yung mga welga na yan, 2011 ko pa sinabi yan eh. Ano nakakapagtaka? Yung Russia merong hypersonic missile. At lahat po ng bagong lumabas na nuclear na ginawa po nila puro latest. Na yung kanya pong capability is 300 times up to 1,000 times greater na mga una po nilang mga nuclear submarine, nuclear warship and warplane, nuclear warhead. It increased. Ay, nag-build up na nga ang Russia ng military sa Syria. Pinadala na rin kanyang hypersonic missile. Sila naman ang goal niya, to invade Israel. Ando doon na eh. Hindi atid pa lang, ando doon na.
At wala siyang tigil na nagpapadala rin ng military equipment. Ano purpose nun? Ano, kung wangmang ka sa Bible, maghahanap ka na naman sarili mong paliwanag. Pero kung alam mo ang Bible, isa lang purpose nun. Russia, Syria, Iran, China is fulfilling the prophecy. Mangunguna ang Russia sa invasion ng Israel. Ang ibig sabihin po nun, ang gera sa susunod sa Great Tribulation. Yung Ezekiel 38 and 39, at magkaiba po ito sa Battle of Armageddon na magkaiba ito. Yung Ezekiel 38 and 39 sa first 3.5 years, yan magaganap sa early stage ng 3.5 years sa Great Tribulation pagkatapos ng rapture. Are you with me? At yung Battle of Armageddon ay magaganap pagkatapos ng Great Tribulation. So pinupulpil po nila yan. Ayan, mga signs na yan. At nuclear na gyera ang mangyayari sa buong mundo. Are you with me? Hindi alam ng Russia, pinulpil niya po yung prophecy. Ginyera niya yung Ukraine. Fulfillment ng prophecy yun. Lahat po siya naka-prophecy. Hello. Hindi ko alam kung may nakakaalala sa inyo. Sinabi ko po ito sa cinema many years ago. Kung nakalimutan nyo, let me remind you because the Holy Spirit reminded me nung prophecy binitiwan ko. Anong sinabi ko noon? Sa Constitution ng Russia, hindi na pwedeng tumakbo si President Vladimir Putin. Kasi tapos na yung term niya eh. Parang sa atin, pag naka-6 na taon ng presidente, wala na. Kailangan maghalal ng bago. So hindi lang siya maalis dyan. Kung papalitan ng Constitution, eh hindi naman napalitan. Sa Russia, pinalitan. Sinabi ko yun. Are you with me? Ang huling term ni President Vladimir Putin is noong 2006. Huling term niya yun. Tapos nang wala na. Meaning to say, he cannot run. But I have said, babaguhin nila ang Constitution. Binago nila. Kaya noong 2012, he ran. Are you with me? And he won. So, 6 na taon po yun. At pwede uli siyang tumakbo. At nung natapos po yung 6 years niya, that is 2018, he ran again. Nanalo siya. So, ibig sabihin, hanggang 2024 lang po siya riyan. Are you with me? Kung hindi natalo si President Donald Trump, sabay silang mag-i-exit. Ang pagkakaiba kasi ng US, 4-year term lang siya eh. O pwede, 2 term, yung isa re-election. Sa Russia, 2 term, pero mas mahaba, 6 years. At pag 2 term, 12 years. Sa US, 8 lang. Pero hindi na po nangyari yun. Binago na naman nila Constitution. Ano nang nangyari ngayon? O hanggang 2036 si President Vladimir Putin yan. So meaning to say, 2022 ngayon, meron pa siyang 14 years. So ba't ko ito kinakwento? Kasi siya magpupulpil ng prophecy. Kung hindi siya mapapalitan at mamamatay, siya po ang lulusob sa Israel. Ganyan po kaganda pag may prophet. Before it happen, we know it. Kaya nga dapat nakikinig tayo. Hindi lang po sa mga bagay na ito ng mundo, maging sa pagbibigay. Kasi prophecy yan eh. E pagdating kasi sa pera eh, ay, si tatay lang yan. Sige, pwede kayong tumawa. Kung inuubo ka, samahan mo na ubo. Pagdating dito sa current event ng mundo, si tatay talaga, man of God. Sa Lord yun. Pero pagdating sa pera, sa sakripisyo, sabi na Lord, magsipag-sakripisyo tayo para sa anibersaryo. Labas natin mga pera natin. Si tatay lang yan. Kaya ano pa po yan? Sa Lord lahat yan. Are you with me? Now, watch me and learn more. Kung hindi po siya mamamatay o i-assassinate sa ibang kaparaanan, may mainggit sa kanya at gusto siyang palitan, siya po ang mag-a-attack sa Israel. At kung yun po yung mangyayari, ano pang inintay mo ritong panahon?
everything is in place. Hindi mo pwedeng atakihin ang Israel nang wala kang pinadalang military hardware doon. Nag-build up na nga eh. Sa inyo yung Ukraine, hindi naman niya inatake ang Ukraine, maliban nag-build up siya ng military. Saan niya muna sinimulan? Sa land. Yung Crimea, na naagaw niya sa Ukraine. Yung Donbas, pinuno niya po yun ng military. Pabago-bago ng statistic, ilagay na lang natin 150,000. Military napakabigat pong military nun. Dahil meron pong pinakamalaking army sa buong mundo, 3 lang naman. Yung China, kasi billion yung population dyan, kaya meron siyang 200 million plus na army. Kaya kung sino yung malaki yung population, siya yung pinakamaraming army. US, around 1.3 million. Kasi population ng Amerika, siguro ngayon, mga 400 million na. Russia, hindi sila nagkakalayo. Yan din yung kanyang military army. Yun yung might niya. Susunod, India. Billion din ng India. Ang India siguro mga 1.4 million above. Are you with me? Kaya sila po yung mga superpower. Kasi may mga nuclear warhead sila eh. Ang Russia, ang nuclear warhead niya, sabihin natin mga 800. Sa US, mga 750. So yun ang pinakamalakas sa lahat. Kasi kaya niyang wasakin ang isang bansa ng isang nuclear. Pag pinaputok mo ng sabay-sabayan, 700, sino pa maiwang buhay? Wala. Pati diablo, pag tinamaan doon, sunog. Are you with me? Do you understand what I'm talking about? Hello? May advantage sa military weapon ng US, meron din ng Russia. Ngayon, yung mga wago nilang ginawang mga military equipment, ititest pa yun. Kaya ang reason nila, ba't nila ina-advertise sa buong mundo yun para matakot ang mga bansa kasi meron silang latest na hindi kayang tapatan ng mga bansang kaaway nila. Yun yung purpose nun. Cyberspace, technology, humabol na yung China. Dati US lang at saka Russia nagpapadala ng tao sa buwan. Yung China ngayon, nagpapadala rin ng tao doon sa West Philippine Sea. Kita niyo, humabol yung China. Hindi pa siya lumangoy. Bigla na lang siyang sumulpot. Nalawaan niyo yun? So, ako mahal ko ang mga Chinese Pero yung spirit of communism, galit ang Diyos. Wala naman kasi argumento riyan, wala naman ng UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, na nagbigay sa atin ng award. Sa atin po talaga yun. Siya po'y part ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Kaya wala po yun Common sense lang ang kailangan po natin Hindi na marami argumento, daming papel. Sayang lang lahat yan. Hindi naman in-honor ng China. Atin talaga po yung West Philippine Sea. Why? Kasi nga, West Philippine Are you with me? No, yung China, hindi natin inaangin kasi nga Republic of China Ngayon, kung Republic of the Philippines, yun natin yun. Hindi niya rin pwedeng anginin ng Pilipinas kasi Republic of the Philippines din to. Hindi naman to Republic of China kahit nga yung mga inchik doon sa Binondo meron silang sariling Chinatown doon, pero Pilipinas pa rin yun. Anong kausap dito? So, ano bang sign yung iisipin mo? It's already there. Pagkatapos po ng military build-up ng Russia by land, anong sinunod niya? Yung sea. Yung buong karagatan ng Black Sea, pinuno niya po yan ng warship para walang takasan ng Norway, ang Ukraine. Anong sinunod niyang binild up? Air. Lahat ng eroplano nagliparan. Kinontrol po yung atmosphere. Kaya hindi makalipad yung eroplano ng Ukraine. Kasi paano pa makakalipad nandoon na sa ibabaw yung kaaway niya. Kaya, kawawa ang Ukraine. Wala tayong kinakampihan, pero sinasabi natin kawawa ang Ukraine. Kasi wala siyang tatakasan. Lahat ng way of escape, binalak ng Russia. Kalawakan, katubigan, kalupaan. Wala siyang dadaanan.
Hello. Ito lesson to sa lahat eh. Ayoko sanang sabihin ito, pero andito na naman tayo. Ang Pilipinas, mas magandang sa Diyos umasa to. Ang sabi ko, mas magandang sa Diyos umasa. Ba't po natin nasabi yan? Hindi na naman yung lesson sa Ukraine yung atin pong i-recall at i-remind sa ating isip eh. Marami pa. Pero dahil itong latest news, yun ang gagamitin ko. Bago magagyera ang NATO, North Atlantic Treaty Organization, pati po yung US, European Union, lahat yan nagpapaabot ng support sa Ukraine. Lahat. Totoo naman, nagsusupport sila. Sinangsya na nila yung Russia, yung lahat ng pagkikitaan nito ng pera, kinat nila para ibagsak ang economy at ni makapag-modernize ng military. At yun din ang pinag-uusapan ng Australia, Japan, Canada, US, UK, ikat yung economy ng China para hindi siya makapag-modernize ng military. Kasi kung sino yung malakas ang economy, andun din yung pera. Kaya yung kanyang military, high-tech. Kasi may panggastos kang bilyon-bilyon eh. Amen? Kaya kung ang Pilipinas, meron tayo ritong 50 trillion, tayo yung pinakamalakas ang military. Kasi it takes billion of dollar para bumili ng isang bomber. At nakakatakutan ng bawat bansa yun. Hello. Parating pa lang yung pera sa Pilipinas eh. At kung dadating naman siya, hindi naman pupunta to sa mga korap na politicians, sa taga-oras lang may pupunta to. Para evangelize Pilipinas. So, look, listen please. And the Holy Spirit help me. Nagpadala naman ng US ng mga troops sa mga NATO member. Nagpadala sila sa Poland, sa Germany, sa Belgium, sa Amsterdam, and so forth and so on. Sa Norway, to protect NATO member nation. Kasi treaty yan eh. Na pag nag-involve sa giyera ang isang member ng NATO, ang lahat ng member NATO, state or country, tutulong ron. At yun yung ayaw ng Russia. Na mag-member ang Ukraine. Kasi magkaaway sila. Sa simula pa magkaaway na sila. Yung root ng away nila, matagal ng panahon. Thousands of years ago na. In-invade ng Ukraine yung Russia noong mga unang panahon. Ginawa naman ng Russia nung nagkaroon siya ng might, in-invade naman yung Ukraine. Ganti-gantihan lang. Kaya yung galit sa puso, matagal na po nag-i-exist. Diablo may gawa nun. Ayaw ng Russia na ang Ukraine mag-member ng NATO. Kasi border lang sila eh. Parang ano lang yan eh, Bulacan, Pampanga. Magkalapit lang. Are you with me? Dahil pagkaginyera ng Russia ang Ukraine, yung lahat ng member state ng NATO, kung ang member niya po, for instance, hindi ko binilang eh, for instance, no, 28 nations, lahat yun, kaaway ng Russia. They will go to war as one against Russia. Hindi kaya ng Russia yun. Yun ang kinakatakutan niya. Kaya ayaw niya mag-member ang Ukraine. Yun yung dinidiman ng presidente ng Russia na ayaw ng Ukraine. Na pumayag. Kasi independent state siya eh. Hindi siya pwedeng pakialaman ng sino man. Kasi sovereign state siya. Hindi siya covering ng Russia. Naunawaan niyo yun? So, nagpapadala sila ng mga warship, warplane. So, ang problema, matagal bago makarating yun. Siyempre, manggagaling ng US, manggagaling ng UK. Ilalabas mo pa yan doon sa kinalalagyan nilang facilities, kung siya nasa Belgium, kung saan nilagay ng NATO yung forces niyang bansa, ilalabas mo pa yan doon, isiship mo. Dadaan pa yan ng dagat. Are you with me? Gera na.
So yun yung problema nun. Pero hindi sila nagpapadala ng mga tao para pumunta ng Ukraine, yung magagaling na sundalo ng US para tapatan ng sundalo ng Russia, hindi sila nagpapadala. Yun yung problema. Ilan lang yung army ng Ukraine. Maliit lang bansa lang to. Napakaliit. Are you with me? Kaya, mauubos sila. Ang ginawa ng presidente ng Ukraine, si President Zelensky, dati itong artista, pero matapang paninindigan niya. May pinaglalaban. Siguro nabasa niya yung teaching ko eh. At yung Spirit Apostle na saalin sa kanya. Pero nakakabalas po siya. Eh dahil ko lang sila sa army, para silang langaw at yung Russia kalabaw. Yun po yung labanan. Kaya tinawagan niya lahat ng citizen ng Ukraine na humawak ng baril, mag-volunteer para i-depensa bansa nila. At pumayag naman po ang marami. Kasi ganun naman talaga dapat. Ayaw ng sino man ng gyera. Pero pagdadating ang aggressor, ang oppressor, at i-invade ang isang bansa, tungkulin ng citizen ipaglaban ang bansa niya. Mag-volunteer. Hello. Kasi kung hindi mo gagawin yan, pag natalo ka, slave ka nila. Mas mahirap yun. Are you with me? Parang nung panahon ng Hapon, hindi ba? Kawawa mga Pilipino, lalo mga babae. Hello. Ginawa nilang comfort woman, yung mga Hapon. Hanggang ngayon, humingi ng compensation ng mga kababayan natin na ginawang comfort woman. Alipin. Kasi in-invade tayo ng Japanese, mahaba. Kaya nga ang tawag doon, Japanese era. I think 300 years ata. Ang pinakamahaba, Kastila eh. Ang pinakamaiksi, Amerikano. Are you with me? Ang pinakamahabang invasion yan hanggang habang panahon si Jesus. So, ayun po kalagayan ng Ukraine, kawawa. Iba kasi pag ang Amerika mismo ang hawak sa mga armas niya eh. Dahil sila gumawa, sanay sila. Kaya ang ginagawa nila sa Taiwan, tinuturuan pa nila. Eh, siyempre, puro computerized yan. Hindi ganun kadaling hawakan yan. It takes years to train an army of another state or country. Wala silang pinapadalang personnel. Ukraine stand alone and fight the war with Russia. In the natural, walang pag-asang manalo Ukraine. Pero dahil nagpipray si tatay, marami nagpipray, God will intervene. Hindi tayo nagpipray kasi galit tayo sa Russia. Ayaw po nating maraming mamatay at pumunta ng impyerno sa both side. Na akong kausap dito. So, may naintindihan na kayo ngayon. Jesus is coming. So alam din namang lahat na si President Xi Jinping President for life. Sabihin, kahit umabot po siya dyan ng 120 years hanggang buhay siya, yung presidente. Kaya ugod-ugod na siya. Ayan po yung constitution nila. Hanggang buhay siya, kaya edad niya? President for life siya. Mapapalitan lang siya pag namatay siya. Kaya nga alam niya ng mga presidenteng binanggit ko kanina, kaya nakapalibot sa kanilang bodyguard, napakarami. Mahirap bilangin yung nakikita mo, yung hindi mo nakikita ang secret service nila at mga spy, marami yun. Kaya bago magsialis siya, naming eroplanong nauna. At bago lumanding ng isang bansa, marami nang naunang secret service. Bukod pa yung kasama nila sa loob ng eroplano. Dahil sila yung mga president for life. At ang tanging way para sila mawala dyan, they must die. So sinisecure nila sarili nila. Amen. Kaya kita niyo yung mga nasa mundo matalino. Dapat yung mga anak ng Diyos at mga pastor, higit na matalino sa kanila. Kagaya ni tatay, mas matalino tayo sa kanila.
At kada alis ng mga yan, may mga private personal doctor sa eroplano ang mga yan. Pinakamababa, 2. Na pag kinabagan yung presidente sa kakakain ng lamb chop sa taas ng eroplano, ayan na ang mga doktor. Konting kirot, gamot, check-up. Na siyempre, nagbibiyahe yan sa bawat bansa, palipat-lipat. Alam nila ang hirap ng biyahe. Yet, yung mga eroplano niyan, grabe ang halaga. Parang hotel. Amen. Siguro kayo, nakakakita kayo ng swimming pool sa lupa. Yung mga eroplano nila, may swimming pool sa kalawakan. Yung mga eroplano. Lahat ng comfort nandun. Pero mas mabigat yung dala ko sa biyahe ko kasi yung dala ko Diyos eh. Ganun po kahirap yun. Daming doktor, lahat ng gamot nandyan. Maya't maya yan, check up. They want to see to it that their president is fit to travel. At kung naman yung kalagayan ng presidente nila, walang lalabas na bulletin board. Kung malala ang sitwasyon, tatawagan ng family para ipaabot yung situation. Pero walang media na po pwedeng makaalam. It's all secret. Nakita niyo yung buhay ng tatay natin? Transparent tayo rito. Wala tayong tinatago. Sila maraming doktor. Tayo isa lang, si Dr. Jesus lang. Lahat ng comfort nasa aeroplano, lahat. You must believe me. Lahat. Yung comfort ko sa biyahe, yung Holy Spirit. Pag pumupunta sila sa isang bansa, puro agreement yan, trade, money, monetary, exchange ng military hardware. Kaya kung sino yung gumagawa ng mga baril, aeroplano, barko, nuclear, yun po ang mayayaman kasi binibili ng mga bansa yan. It takes billions of dollar na binabayad sa kanila. Para pag meron pong intruder, aggressor, meron silang defense. Lahat po ng bansa gumagastos. Kaya ako, pag bumiyahe ko, ang nag-aantay sa akin, kaluluwa. Wala akong kausap dito. At ang pirmahan, malinaw. Na pag na kay Jesus ka na, hindi ka pwedeng mag-backslide, period. So may idea na po kayo. Now look to tatay and understand. President Vladimir Putin will be in office up to 2036. Tagal pa nun, 14 years. Ilang taon na si tatay nun? 37 na ako nun. Kayo, ba't kayo tumatawa? Parang kayo, hindi kayo tatanda. Sa edad, sa inyo, hindi. Ang tumatanda na naman kay tatay, edad eh. Alam niyo naman ang ibig kong sabihin, di ko. Hindi ko na kinakala, specify pa yung saying yan. Sensitive naman kayo. Si President Xi Jinping, for life. Kaya yung alliance po nila, so strong. Yung bonding. At nakalipas lang pong week na nagdaan, they reiterated their bonding. Na pag may gera ang Russia, China will support. Pag may gera ang Russia, ang China, Russia will support. Yung bonding pong yun for life. Kapag inatake po ng Russia ang Israel, sama ang China. Ano po ang point ko? Sila po yung lifetime president. Wala na tayo rito, nandyan pa sila. Anong point ko? Lahat po ng bagay nakahanda na aalis na tayo rito. Ay kung bakit ako yung nagtuturo sa inyo ng the basis of pure healing, sa kadahilan ng ito, gusto ng Lord ma-rapture tayo, perfecto. Ikalawang dahilan, gusto niyang malusog tayo para pag nagligtas tayo, walang abala. Kasi kung may mga sakit yung mga anak na ipagpipray ka pa. Kung wala kang sakit, ikaw magpipray. Kung may sakit yung mga anak na dadalawin mo pa yan sa ospital. Kung wala kang sakit, di iba yung dadalawin mo.
Kung walang sakit mga anak ng Lord, ay di walang perang itatapon sa ospital, sa gamot, sa operasyon, kung saan pa. Lahat yan tutuloy sa operation. Bakit ng oras ng himala? Di maraming papasok sa langit. Naintindihan niyo po. Malinaw po ang teaching ng Holy Spirit sa lahat. Amen. Kaya huwag niyo alisin sa puso at isipin niyo, mga anak, bababa ang Lord. Huwag tayong gumaya sa mga Pariseyo na tinitingnan yung panahon sa pamamagitan ng tanda sa langit. Ang sabi ng mga Pariseyo, umaaraw, hindi uulan. At pag madilim naman yung ulap, uulan, walang araw. So sabi na, nirebuke po sila, Matthew 16, kayo mga hypocrite. Inaalam niyo yung tanda ng panahon sa pamamagitan ng ulap at araw, pero hindi niyo alam yung tandaan ng pagdating ng anak ng Diyos. Hindi mo pwedeng asahan yung tanda ngayon. Marami na po nagsabi, yung ating pag-asa, talaga namang honest naman yung statement nun, pero kadalasan kabaliktaran na nangyari. Hindi lang po pag-asa, maging sa US. Kasi pag nagpunta ka ng Amerika, meron po sila riyang mga alarm pagdadating ang tsunami at hurricane. Hindi naman nila napipigil. Yung tsunami, yung hurricane. Ngayon, gera sa Norway. Pag tumunog na po sirena, takbuhan ng mga tao sa shelter. Safe na lugar yun, kahit magbombahan, safe sila. Kaya lang magpapatong-patong sila ron. Walang labasan. Bata, matanda. Sa Israel, ganun din. May mga shelter po yan. Bunker ang tawag doon. Ang Palestinian, ganun din po sila. May mga shelter sila. Ginawa po nila yan kasi nga laging gera, bombahan. Doon sila nagtatago. Kasi kahit hospital, hindi safe Hindi ba nung nag-gera Israel, last year, pinarapisi ko yun. Pati yung Palestinian, yung grupo ng Hezbollah, at saka ng Hamas, pati hospital, na bomba. So walang safe na lugar. Ang safe lang, yung nasa Lord ka. Kaya pag nag-alarm na po, ang sirena sa Ukraine, takbuhan ng mga tao sa bunker. Kaya pag narinig na po natin yung trompeta ng anghel sa langit, aalis na tayo rito. Kaya kailangan yung tenga mo, walang bara para marinig mo. Hindi ako nagpapatawa. At magkakabara yan pag yung puso mo nabarhan. Kasi mabibingi ka. Sasaran ng diablo spiritual understanding mo. Kaya dapat open yung tenga mo. Yung spiritual ear mo to hear the trumpet of God. Nahihipa ng anghel. Hindi naman marinig ng mundo yan Tayo lang makakarinig. Are you with me? Kaya maganda na masumpungan tayo lalo sa kanyang pagbabang, nagliligtas ng kaluluwa, nananalangin, nag-aayo. Napakahirap sa isang bishop at pastor at mga naglilingkod sa congregation of full-time na sa panahon ng rapture, naghahanap ng mapapangasawa. Napakahirap. Hanapin natin si Jesus para marinig natin tinig niya. Siyang mithiin natin. At ang sabi ng Psalm 37:4, pag siya yung dinisar mo, minithi mo ng buong puso. Ibibigay niya mithiin ng puso mo. Ang ginawa kasi na maraming kapatiran, ang hinanap nila, material things. Si Jesus hanapin mo. At siya ang magbibigay sa iyo ng material things. Yung iba, hinanap po nila yung pag-abroad. Walang masama ron Pero si Jesus yung hanapin mo. Siya yung magtuturo sa iyo kung saan kanya bansang dadalhin. Kaya pagka umalis ka, kasama mo siya. At hindi ka pa nagpupunta doon, yung promotion mo, hinanda niya na. Dapat matutuhan niyo yan. Hello? Are you with me? Magpakaligaya ka sa Kanya, papaligayahin niya yung puso mo. Alam naman niya yung gusto natin kahit di tayo magsalita. Ayaw po niyang maging alternative siya. Gusto niya priority natin siya. Amen. Hindi niyo napansin maraming tao. Yumaman po sila, naging milyonaryo, bilyonaryo, pero nagnanakaw lang tayo tin-offering yung pati Perispo. Di sila nagbibigay. Kahit sabihin pa natin sila po involved sa charitable work, good works,
nagbibigay ng tulong, still, hindi nila ma-enjoy yung pera nila. Hindi sila masatisfy. Walang contentment. Inalis ng Lord. At sa ayot sa gusto nila dumating sa punto ng buhay nila, wala rin napuntahan yung inipo nila. Pinaliwanag ko na sa inyo yan sa Wealth ng Wicked. Binasa ko sa inyo yung mga scriptures. Kasi, ginawa nilang alternative ang Diyos. Yun yung pinariority nila, which is wrong. Tayo, bigay ng bigay. Kayo, kahit maliit sweldo nyo, maliit ng kinikita nyo, bigay ng bigay. Ano nangyari? Pinaligayan ng Diyos yung puso nyo. Sinatisfy kayo. Pinagaling kayo sa sakit nyo. Yung kaligtasan nyo, pinagtibay niya, sinama pa yung pamilya ninyo. At yung inyong ibinigay, binalik niya pa. Kaya pag inulam mo siya, uunahin ka rin niya. Principle yun hindi mo pwedeng baguhin yun Batas yun. Kaya ako nag-ooperate ako sa batas ng Diyos. Kagaya ng law of compassion, hindi mo kailangan maging patrat, maging bisya para intindihin yung law of compassion It's a law. Pag sinabing law, you have to abide in that law. Kung ano po yung content ng law, dapat sundin mo. Kasi kung hindi mo susundin, may consequences yun. Ano yung law of compassion? What you say is what you get. Hindi pinag-uusapan dito status ko mo, mahirap ka, mayaman ka, edukado ka, maputi ka, maitim ka, single ka, may asawa ka, empleyado ka o employer ka, no. Ang pinag-uusapan dito, law of compassion. Ang specific na issue rito, according to the law of compassion, is your confession. Ay, kung ano yung magiging compassion mo, sasaklawin na nito yung lahat ng bahagi ng buhay mo. Yung ngayon mo, yung hinaharap. Batas yun Kaya wala ka sa Lord, nasa Lord ka, ayaw mo, gusto mo, naniniwala ka o hindi, batas yan. When you break it, casualty ka. When you obey it, receiver ka ng blessing ng Diyos. Batas yun Batas ng klima, the law of nature, the law of climate, or season. So, batas po yan Pag dumating yung tag-ulan, sayang mo sa gusto, uulan. Hindi mo pwedeng ipilit na umaraw. Panahon ng tag-ulan yan At pag dumating naman yung tag-araw, huwag mo ipilit yung gusto mo na puro tag-araw, na umulan. Tag-araw yan Hello. That is the law. Ganyan nag-ooperate ang Word of God. The law of God is the law of principle. Ang sabihin ng principle, established truth. Wala kang way para baguhin yan. Kahit ayaw mo, nasa Lord ka o wala ka, gusto mo o hindi, galit ka o susunod ka, apektado ka. Pag susunod ka, bilis ka. Pag hindi ka susunod, mapapahama ka. Kagaya ng salvation, Jesus said, hali kayong lahat, kayo napapagal, napapagod, nabibigat ang lupa, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Meaning to say, ililigtas niya kayo, papagalingin niya kayo, pagpapalain niya kayo, palalayain niya kayo kung may bandage kayo. Law po yun. Sino man na napapagal, napapagod, lumapit sa akin. Yun ang invitation, batas po yun. Kaya kung hindi ka lalapit, mapapahama ka. Kasi siya yung solusyon sa salvation mo, sa healing mo, sa joy mo, sa peace mo, sa future mo. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat. Whosoever wants, come to me. Sino mang may gusto, lumapit sa akin. It's a choice. Amen. Kung ayaw mo, at ipipilit mong Mary Leon ka, may pera ka, kilala kang tao, sikat ka, may impluensya, it's up to you. But you will die. Because He is the light. Your Savior. On the other hand naman, mahirap ka, hindi ka edukado, no read, no write ka, sabihin natin, ang bahay may kariton at kalsada, when you come to Jesus, you will be saved. Yan ang law Yan nag-ooperate ang Diyos. Nagawan ka ng masama, nasaktan ka, ayaw mo magpatawad,
Subject ka sa law ng Diyos. Pag di ka nagpatawad, magkakasakit ka. Pero kung nasaktan ka at nagpatawad ka, exempted ka sa sakit. Kahit na nasaktan ka. Batas po yun. The law of sowing and reaping. Wala kang tinanim, wala kang anihin. Batas po yun. At kahit ayaw ng dyablo at kahit sino pumigil, pag nagbigay ka, tatanggap ka. Batas po yun. Huwag kang manalangin, hindi sasagot ang Diyos sa'yo. Kahit ano edad mo, anong kulay mo, anyo mo manalangin ka, sasagutin ka ng Diyos. Batas po yan. When you doubt God, kay anong personalidad meron ka, katangian, kaanyuan, kakayahan, kalakasan, machinery, religion, credential, credibility, wala kang tatanggapin sa Diyos. Pero kahit kulang ka sa credential, you believe God, tatanggap ka. Lakasan po natin yung palakpak. Amen. Natuturuan ko po ba kayo ng tama? Batas po yun. Amen. Actually, ito kinalakihan natin to sa eskwelahan sabi ng ating mga ninuno. Totoo po yun Hindi ko alam kung may understanding sila sa Bible, maybe not, maybe yes. Pero yung sinasabi pong yan, lo yan daig ng maagap ang masipag. Batas po yun. Yung sipag mo nga, nung dumating ka, naani na ng maagap. Wala ka lang makuha. Kita yun sa ayuda. Sa ayuda, hindi pinag-uusapan dito yung galing, yung gandang lalaki, yung talino. Pinag-uusapan dito yung sipag, yung babango ang madaling araw. Bakit? Pipila ka. Kasi kahit may sasakyan ka dyan, sikat ka tanyag, pag dumating ka dyan ng late, wala na, tunog na yung magbibigay ng ayuda. Kahit hindi ka matalino, hindi ka kilala, hindi ka sikat, hindi ka tanyag, hindi ka nakatapos ng mataas na pag-aaral, pero ang sipag mong bumangon ng madaling araw, tulog pa yung magbibigay at doon ka na sa tapat ng opisina ng barangay. Amen? At kung walang bangko, may dala kang sarili mo, amen? Hintayin mo na lang siyang dumating dyan, then, kung wala kang credential, tatanggap ka, batas yun Kainan. Buffet. Sino po yung unang nabubusog sa buffet? Yung masipag ba o yung maagap tumakbo doon sa... Ano pong sabi po ng mga nagsidating ng late? Kung ang buffet po ay 6 to 10, yung masipag, maagap, alas 4 pa lang nakaupo na ron sa labas. Kasi, yung restaurant, masarap pagkain. Bakit siya nandoon maaga pa? Kasi, alam niya, start 6. Yung lazy, pero masipag. Pero dumating siya 7:30 or 8. Nagrereklamo siya, yung paborito niyang steam fish, inubos na ng maagap. At nung humingi siya roon sa cook, sabi ng cook, sir, pasensya na po kayo. 18 na po nilagay ko yung taong yun, ang agap Niluluto ko pa lang, nandoon na po siya roon sa lalagyan. Wala na po kami magawa kasi 18 lang po Kaya siguro ang advice po namin sa inyo, sir, ma'am, sa susunod po, maagap kayo. Maaga kayo. Ganyan din sa church. Ayan. Nakuha nyo na? Kaya kahit masipag ka, pag late kang dumadating sa church, sa araw ng pagsamba, bawas puntos yun. Tapos maaga ka pang umuwi, may deduction yun. Wala pang closing prayer, umuwi ka na. Tapos pag bigayan, sumasakit puso mo, labas ka ng labas. Minus yun. Pero yung iba rin, kahit masakit na yung pusong gustong mag-relieve, dahil bigay, tinitiis niya muna para makapaghulog. Dagdag bonus yun. You see? Kaya, ang buhay natin sa mundong ito at lahat ng tao,
is a choice. We have to decide. Tinapos na ni Jesus ang lahat ng problem ng mundo. Hindi tatapusin pa lang. Tinapos niya na. It is finished. It is final. It is accomplished. It is complete. It is perfect. Once and for all. It is sufficient. It's done. Amen. Yun ang tanging basis eh. Wala nang iba. Yung suffering niya. Actually, before he suffered, it was prophesied. Amen. Ano pong sabi po ng 1 Peter 1:11? Searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ, plural. Sabihin, marami. Totoo po yun. And the glories that would follow. Amen. So malinaw na po sa atin, ang pinag-uusapan po natin yung redemptive suffering ng Lord. At saan po naganap yun? Sa cross. Saang bansa? Israel. Saang bundok? Mount Calvary. Kailan? May 2,000 taon na ang nakakalipas. Ano po ang reason bakit pumayag po si Jesus na magdusa? Now watch this. Isaiah 53:4-5. Surely Christ has borne our griefs, plural, and carried our sorrows, plural. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, plural. He was bruised for our iniquities, plural. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes, plural, we are healed. Surely he's borne our griefs. So, siya po'y nagbata ng malaking pagbabata, napakahirap na pagbabata, na hindi naranasan ng sino man na nabuhay sa mundong ito. At ang layunin po niya, tubusin tayo, ang buong mundo. Sa kapangyarihan ng kasalanan, sakit, karamdaman, kamatayan, at lahat ng gawa ni Satanas. Siya po'y nagtamo ng 39 na sugat sa likod. Noon ko pa kinukwento sa inyo, ulitin ko lang, na pag hinataw po siya, ang tawag po nun, whip. Yung pong laman niya, bukas po yan. Wala mas kita yung buto sa loob. Lalabas po ang dugo. Malalim po ang baon nun. Kasi yung dulo po ng whip na yan, ay meron po mga buto ng lamb, mga buto ng hayop. Matigas po yun. Dinisign po talaga yan. Pamalo sa mga rebelde sa Rome. Sa mga dapat hatulan ng kamatayan. Ang punishment kasi ng Rome, hindi ka basta papatayin eh. Paparusahan ka muna hanggang mamatay ka. Kung ang sentence ay crucifixion, hindi ka basta ipapako. Hahatawin ka muna bago ka ipako. Yung iba nakakasurvive, hindi namamatay, doon na namatay sa crucifixion. Yung iba hindi nakakasurvive on the road to crucifixion sa kalsada, namamatay sila sa hirap. Kaya nung tumagas ang dugo ng Panginoon, yun po'y sign o symbol na binayaran niya na ang mga kasalanan natin. Yung unang dugong pumatak sa kanya pong katawan ay tanda na ang kaligtasan natin dumating na. Ulitin ko ha, yung unang dugong pumatak sa katawan ng Panginoon ay tanda na ang kaligtasan natin dumating na. Yung unang sugat
na tinamo ng Panginoon ay tanda, kapahayagan ng kagalingan nating lahat na may sakit at karamdaman ay dumating na. Amen. He bore our griefs, our pain, our sorrow, our shame, our sin, our sicknesses, our diseases, our death, our defeat. He bore your anxiety, your depression. He bore it. Kinuha niya. And let me explain to you further para maunawaan niyo kung ano po yung ibig sabihin ng salitang he bore it. Now, watch me and listen. Born. Surely He's borne our griefs. It means both the taking upon Himself and the taking away from others. Ulitin ko ha. Born implies both the taking upon Himself and the taking away from others. Yung sabihin, kinuha niya para sa kanyang sarili at inalis niya sa iba. Eh tayo po yung may dala nun eh. Tinanggal niya sa atin, nilagay niya sa katawan niya. Yung kasalanan natin, tinanggal niya, nilagay niya sa kanya. O yung kahirapan natin, tinanggal niya. Kahirapan bunga ng kasalanan. Tinanggal niya at nilagay niya sa sarili niya. Yung gulo ng puso't isip natin, depression, anxiety, worry, fear, at lahat na po ng heinous crime na ginawa natin laban sa Diyos, lahat ay tinanggal niya at kinuha niya. At kung merong nagtatanong kung si Jesus po'y pumunta ng hell, yes. 3 araw po siya ron. At bakit siya napunta ng hell? Wala naman siyang kasalanan, perfect siya. Kasi yung kasalanan natin at ang buong mundo, kinuha niya, dinala niya. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, siya po ay nakaranas ng kamatayan kahit hindi siya nagkasala kasi yung kasalanan natin, kinuha niya. Amen! Sinakripisyo niya yung sarili niya para iligtas tayo. Tayo dapat yung mamatay. Tayo dapat ang pumunta sa impyerno. Tayo dapat yung magdusa. Pero mahal niya tayo. Kinuhaan niya yung parusa para sa atin. Inako niya. Kaya siya po ang nagbayad. Are you with me? Kaya nung ito po ay kinuha niya, nakaranas siyang kamatayan upang tayo mga patay sa kasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He borne our griefs, our sorrow, our sin, our shame, our worry, our defeat, our death. He borne our sicknesses and diseases. Yung lahat ng sakit natin. Nanay, kung may sakit ka diyang 7, 10, 14, sana wag na umabot ang 20 yan. Kung ano man ang sakit mo, lahat yan, kinuha niya. Nilagay niya sa sarili niya, kaya wala na sa iyo. Now, watch this. Tatay, ang ibig mo bang sabihin? Kasama dyan ang buong mundo, yes. Hindi man alam ng mga kababayan natin na may karamdaman ngayon sa buong Pilipinas at buong mundo. Kinuha na ng Panginoon lahat yan. Wala na sa katawan nila yan. Kaya dapat paniwalaan nila yan upang yung dinaramdam nila ay hindi na nila madama kasi kinuha na ni Kristo lahat yan. At yan ang turo ko sa inyo. Pag naki-Jesus ka na at gusto ng diablong makadama ka ng kirot at sakit o nagkulang at nagkasala ka, pag nag-repent ka, sabihin mo ngayon, Lord, salamat po, magaling na ako kasi kinuha mo na yung karamdaman ko, wala na ito, nasa sayo na at hindi ko napapawihin. Woo! Amen! Yun pong ibig sabihin nun. The law of confession, you have to confess na kinuha na ni Jesus yan. Hello? Tatay, yung pagkabulag, yung pagkabingi, yung pagkapipi, yung high blood, leukemia, myoma, sakit sa atay, sa buto, sa bato, terminal cancer, lupus, Parkinson's disease,
Sakit sa atay, prostrate, AIDS, HIV. Yes. Pati hindi mo nabanggit, kinuha niya na lahat. Lahat. At yan ang dahilan kung bakit siya nagpapagaling at walang sawang nagpapagaling sapagkat kinuha niya na karamdaman niyo at gusto niyang ipaalam sa inyo na hindi lang siya manggagamot ng inyong kaluluwa, manggagamot din siya ng inyong katawan, pati ng inyong bulsa, ng inyong kahirapan, kagulat, ng inyong kinabukasan. So in closing, malinaw po ang teaching ni Tatay Apostol. The only basis for your healing, the healing of your soul, the healing of your body, the healing of your emotion, the healing of your mind, the healing of your finances, the healing of your future, the healing of your relationship is the cross. Ang basis po ay ang naganap sa cross. When we say cross, hindi natin tinutukoy yung kahoy para yakapin mo at sambahin mo at lagyan mo ng sampagita at orasyonan mo. Kagaya ng ginagawa na nagpupunta sa Israel, niyayakap yung cross, hinahalikan. Amen. Niluluhuran. When we say the cross, hindi natin tinutukoy yung kahoy. Ang tinutukoy natin, si Kristo na ipinako sa cross. Kaya ang dapat na term na gamitin dyan ay hindi lang the cross of Jesus Christ. Yung lamang po ang tanging basis para sa ating kaligtasan, kagalingan, kasaganaan, tagumpay, malaya, pinagpala, at masaganang buhay. Yun lang po ang basis ang naganap sa cross. So ano pong dapat gawin natin ngayon at ang buong Pilipinas at buong mundo? We must cling to the old rugged cross. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.